diretso mula Hong Kong to Davao. Pwede siyang bumili ng ticket from Hong Kong to Davao. Kasi technically, sa Davao, meron pa rin stronghold ang mga Duterte sa Davao. Even if may mga pulis doon, may stronghold pa din ang mga Duterte sa Davao. So, kung doon siya lumapag, definitely kaya siyang ipagtanggol ng halos lahat ng mga Davaoenyo para hindi siya madala sa dahig. Versus dito sa Manila. Pero bakit niya piniling dito sa Manila lumapag? Kasi dito sa Manila, nandiyan sila Torre, nandito yung mga, ang dami niyang in-expose dito. In-expose niya si Torre, in-expose niya yung DOJ, in-expose niya yung counterpart ng Interpol dito, in-expose niya yung DILG, in-expose niya yung military. Ganun kagaling si Pangulong Duterte. Umuwi siya dito, kalmado, sumama siya. Sumama siya sa dahig. Oh, considering that again, he's an ally of Donald Trump and he's an ally of China, i-expose to me Duterte will be exposing how corrupt ICC is. Na itong sinasabi ni Donald Trump ay may katotohanan at itong pag-oppose ng China sa ICC ay may katotohanan. So, ginamit ni Duterte yung sarili niya, sinakripisyo niya yung sarili niya para ma-expose sa taong bayan sa buong mundo kung gaano ka-corrupt itong ICC na ito. Ganun siya kagaling. Imaginein mo, at 80 years old, ganun pa rin siya mag-isip. Sabi nga niya ginawa ko na ang lahat, gagawin ko ng lahat, and I will sacrifice myself para sa bayang Pilipinas. Now, the ball is in your hands or the ball is nasa inyo ng mga kamay. Kayo nang bahala. Naibigay ko na lahat, naibigay ko na pati kalayaan ko, now, bahala na kayo kung ano ang gagawin nyo. Husay! Napakahusay talaga ni Pangulong Duterte.